Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 25, 2026 at patuloy po natin pag-usapan ito pong mga kontrobersiya na kinakaharap ngayon ni Congressman Leandro Lebiste. Nung una, akala natin kahanga-hanga talaga ang kongresista na ito sapagkat napakabata at napakayaman na. Pero kinalaunan, napag-alaman pala natin na ang kanyang kayamanan ay dulot daw, hindi po sa akin nang galing ito, ng pagbebenta po ng prangkisa ng kanyang kumpanya. Bagamat pinabubulaanan po ito ng kampo ni Congressman Leandro Lebiste, pero no other than the Ombudsman Boyeng Remulla ang nagsasabi na ganyan daw po ang nangyari. No? Ito nga po, ipaparinig at ipapanood ko po sa inyong muli yung sinambit dyan ni Ombudsman Boyeng Remulla. Ayon po sa kanya, kabata-bata, ninenegosyo. No, piniflip, binibenta. O, ito po, pakinggan po natin muli ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla. Nagagamit yung mga updates eh. Tapos binabaliktad. Na-workout. Gagawing issue. Halimbawa, one of the issues yung Cabral 5. Sabihin mo yun. Gagawin mong issue yun. Na you have to authenticate, ganito gagawin mo. Wala yun, what? Alam mo, the document he got when Cabral was alive, is not the same document as when he is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Kaya naman tayo. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Kaya anong gagawin ko? Makikipagtalo ko sa wala. basihan. Di ba? Mahirap yun, makikipagtalo ka. Nakahanap ng attention eh. Hindi mo bubigay yung attention, di ba? Nakahanap ng attention para kahagat ka ba? Pag pinakagat ka. Kasi marami sa ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Yung violation ng franchise. Kasi dapat yun yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Wala ka pa kahihiyan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Diba? National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip, may benta mo, flip mo lang. Hindi po sa akin ang galing yan ha. Kay Ombudsman Boyeng Remulla. Kaya naman, marami na pong nagre-react dito ngayon ng mga personalidad at yung tahimik na po before at ngayon umingay muli si former congressman at dating mayor ng Manila na si Lito Atienza, nagsalita na po hinggil dito at mukha pong seryoso siya. Kasi sabi po niya sa isang interview sa kanya, wag daw po siyang pagmukaing sinungaling nito pong si Leandro Lebiste dahil magagalit talaga siya. Sinasabi niya na ang mismong nanay daw po nitong si Leandro Lebiste, nung sila pa ay magkasama sa Kongreso, ay kinausap siya ni Lavi po ng kanyang nanay na ngayon ay senador na si Loren Legarda para po maaprubahan ng prangkisa para sa kanyang anak. Sa una pa lamang, tutol na dito, ayon po kay Lito Atienza, dahil nga po, nung una, 1 milyong piso lang daw po ang pondo ng kanyang kumpanya. Nung mapansin na mayroong kritiko pagdating sa pondo na yan, agad-agad daw pong pinalitan ang pondo at ginawa pong 1 bilyong piso. Para po mas maging malinaw, syempre pakinggan po natin ang balita at mismo galing dito kay dating congressman at mayor Lito Atienza. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Si Senator Loren Legarda umano ang naglakad ng prangkisa ng Solar Empire ng kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Lebiste. Ayon yan sa isang dating miyembro ng Kongreso. Ngayong nahaharap ang kumpanya sa kontrobersiya, ano ang dapat gawin ng gobyerno? Bulat-latin kung paano naging bilyonaryo si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Ito ang pahayag ni dating Environment Secretary and Manila Mayor Lito Atienza kaugnay ng usapin sa pagitan ng Department of Energy at ang solar companies ni Lebiste. How ni Lebiste, Congressman, acquired billion. Hindi biro yan. Yan ay garapal na pagnanakaw ng tiwala ng gobyerno. Dati na raw tutol dito si Atienza nung nasa kamera pa sila ni Senator Loren Legarda, ang ina ni Congressman Leandro. Paliwanag ni Atienza, nakakuha umano ng national franchise ang Solar para sa Bayan Corporation o SPBC sa pamamagitan ng impluensya ni Senator Loren. Nakuha raw ng senadora ang suporta ng Kongreso maging ang pag-oo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Pero hindi ang kanyang backing para sa kumpanya ng pinakabatang bilyonaryo sa Kongreso. ₱1 milyong lang din daw ang idiniklarang puhunan ni Leviste noong nag-a-apply ito ng prangkisa na ayon kay Atienza ay pinalitan ng ₱1 bilyong ng kanyang ina. Isa-solarize, i-energize mo ang buong Pilipinas with 1 million pesos. Sino niloloko mo? Dali-dali, ginalitan ni Senadora Loren ang papeles, ginawang 1 billion pesos. Then the next question that I should have asked, saan mo kukunin ang 1 billion pesos? Young man, Paglabag umano sa Section 18 ng franchise grant ng SPBC, ang pagbenta Basahin nga natin tong batas kaugnay ng prangkisa na yan. Republic Act 11357, July 31, 2019. At sa Section 18 po nito, sale, lease, transfer, grant of usufruct or assignment of franchise. The grantee shall not sell, lease, transfer, grant the usufruct of, nor assign this franchise or the rights and privileges acquired thereunder to any person, firm, company, corporation, or other commercial or legal entity, nor merge with any other corporation or entity, nor the controlling interest of the grantee be transferred simultaneously or contemporaneously to any such person, firm, company, corporation, or entity without the prior approval of the Congress of the Philippines. At mukhang ang mga akusasyon dito kay Leandro Leviste, ayon na rin kay Ombudsman Boying Remulla, binenta niya nang wala daw pong pag-aproba mula po sa Kongreso na sinasabi rin ng ilang mga kongresista sa kasalukuyan. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. ni Leviste ng kumpanya o pag-transfer shares nito na walang approval ng Kongreso. Iminungkahi niya raw ang section na ito bilang safeguard ng franchise grant para hindi maipagbenta sa kung sino man. At gaya raw ng kanyang hula noon, ipinagbenta nga raw ni Leviste ang solar firm. ang tunay na sanhi ng kahirapan ay corruption. Yung pera dapat nagmumula para sa taong bayan, nagmumula sa kalikasan, sinosolo lamang ilan. Yung mga kaibigan, mga crony, kaya tayo po lahat ay pinaghihirap. Sa isang mayaman, madaling magpayaman. Mga pag-iisip ni Leviste, madaling yayaman niya. Pero paano naman si Juan de la Cruz? Samantala, sinubukan naming hinga ng panig ang kongresista pero tumanggi silang mag-issue ng statement. Anila, di no comment, hindi nila ibibigay dahil ayaw umano ni Leviste na punahin pa ang pahayag ni Atienza. Wow. No comment? Kahit no comment, ayaw mag-comment. O baka ayaw niya lang lalong pag-usapan, katulad po nung nakita natin nung nakaraan sa balita, na may nagtatanong na reporter, iritadong-iritado siya. Kulang na lamang talagang patigilin niya yung pagsasalita ng reporter at hingin yung tulong ng moderator para matigil sa pagtatanong yung reporter. At syempre, na-interview dyan, ito pong si dating Congressman Lito Atienza at pinaninindigan niya na kinausap siya ni Senador Loren Legarda nung mga panahong iyon, pare silang kongresista, at sinasabi niya na tama lamang daw po ang pag-iimbestiga na isinasagawa ngayon dito po kay Leandro Leviste. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application ni Leandro Leviste, ay kasama po ako ron. Nakita ko po yung kanyang mga application paper. ₱1 milyong lang ang puhunan ng kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba'y biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya ang puhunan ng ₱1 milyon. Kaya, agad binasura ko.
Pero binago agad yung application papers, nilagyan ng 1 bilyong puhunan. So, natanong ko, saan ko po ng 1 bilyon? Si Leandro Lebiste, hindi pa nga hindi Napakaseryoso ng mga akusasyon na ito ni Congressman Lito Atienza, and it deserves a civil libel suit kaysa doon sa sinampa nitong si Leandro Lebiste kay Attorney Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Sa aking pangunawa, mas seryoso po itong akusasyon ni Lito Atienza. Kaya I suggest, kung nagawa ni Lebiste na sampahan ng kasong sibil, libel civil case, ito pong si Yusek Claire, sampahan niya rin ang kaso ngayon. Itong si Lito Atienza, katulad po ng mga nanonood sa atin ng mga Duterte supporter na sinasabing fake news daw po ito at paninira lamang. Yun na nga fake news at paninira pala ang ginagawa ngayon itong si Lito Atienza. I suggest, kasuhan siya ni Leandro Lebiste. 110 million pesos din ang isang pang civil libel case. Nang sa ganun, magkaalaman. Pero tingin natin, baka hindi ang kayang gawin ni Lebiste. Kasi alam niyo mga tol, ang depensa sa libel ay katotohanan. At ang pinag-uusapan po dito, public interest. Kung totoo ang sinasabi nito pong si Lito Atienza, at ito ay definitely public interest, wala siyang magiging pananagutan dyan. Ang mangyayari pag nagkakasuhan, malalantad pa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Yun ang gusto kong mangyari dyan. Malantad ang katotohanan. Para once and for all, kung paninira lang ito kay Lebiste, malinis na rin ang kanyang pangalan. Hindi dapat iniiwasan yung mga ganitong issue. Biruin mo, reputasyon mo na at kayamanan mo ang nakasalalay dito bilang isang bilyonaryo at bilang maaaring magbayad ng 24 billion pesos penalty sa ating gobyerno. hindi pa siya congressman noon. But he was the son of Senator Loren Legarda, who was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hiningan niya ng meeting, nagpulong kami sa Manila Polo Club, at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya tumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Kaya dahil ako po yung nagre-research Nagtatanong ako sa mga solar players sa bansa. Lahat sila kontra. Sabi nila, ano ba ang ginagawa itong batang ito? Ngayon lamang namin nakita yan. Humihingi ng national franchise. Samantalang yung mga kausap ko ay talagang sila na mga batikang provider ng elektrisidad through solar energy sa buong Pilipinas. Kaya patuloy ang pagkontra ko at umabot kami sa botohan sa floor. Yung nakita ko na talaga may epekto yung lobbying ni Senadora dahil sinabi sa akin ni ating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito. Alam mo yan, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal galit o inis dito sa mga taong ito. But I cannot change my position. So they continued campaigning on the floor. Marami sila nakumbinsi na kita kung maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man with no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support his promises. By pinilit ko yung clause. Hindi pwedeng ibenta itong prangkisa. So, pag ito'y nakuha ninyo, igigit ko, lalagyan natin ang provision na hindi pwedeng ibenta yan. Lalo-lalo na sa mga banyaga, pagkat kontrang-kontra. Siya pala ang utak ng Section 18 na binasa natin kanina, yung nakalagay doon, hindi pwedeng ibenta kung kanino yung prangkisa. Siyempre, nang walang paalam ng
House of Representatives or Congress rather. Yan. Mhm. Energy should be Philippine-owned. Mhm. And as it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor, kaya nasingit po yung provision na mawawala ng visa yung prangkisa kung ibebenta nililiste. Mhm. Pero binenta nila. Ang nangyari, yung aking sa pantaha, nangyari. Binenta nila sa mga Koreano, tapos binenta kay Meralco, marami pang iba. Ngayon, kung nagsisiguro ng mga foreign investors, so-called, nalaman nila wala na palang visa yan, prangkisa yan eh. Dahil hindi pwedeng ibenta sa foreigner. Kaya, pero yung nagbentahan, naganap. Kaya, ang aking sa pantaha, supported by the solar providers in the country, tama po. Hindi sila talaga seryoso na tumulong sa mga baryo. Mhm. Yan ang purpose talaga. Inegosyo yung papel kapag ka nakuha nila yung prangkisa. Mhm. Tapos sila po na kailangan, ang kailangan po yung prangkisa. Mhm. Nagawa nila ang kanilang kagustuhan, pero napatunayan namang tama ang aking pagkontra sa simula-simula. Mayor, I just have to get this question in because we asked Dominic about this issue. Kasi po, correct me if I'm wrong, when you file your COC, when you're running for a position, hindi po ba you should divest anything you should divest and declare anything you have to declare? So, Dominic said they have no answer to this because it's outside of their mandate, pero we can be guided by Article 6 of the Constitution. And allow me to read it and we can get your opinion on this, Mayor. No senator or member of the House of Representatives shall be directly or indirectly interested financially in any contract or franchise granted by the government during his term. Your comment, sir. Senator Legarda violated that provision because she tried convincing me at Manila Polo Club. Meron akong testiga. Tigo, si dating gobernador. Grabe, no? Kung totoo itong sinasabi ni Lito Atienza, ganito kawalang galang sa batas ang senadora po natin na si Loren Legarda. Ang paglalabi po para sa interest ng kamag-anak dito, in this case nga ay yung kanyang anak ay labag po sa batas. No? Kaya serious accusations po talaga ito, and I believe kung talagang gustong protektahan nitong si Lebiste ang kanyang reputasyon, mas dapat sinasampahan niya ng kaso ngayon si Lito Atienza kaysa kay Undersecretary Claire Castro. ng Antique, si Sally Perez, who arranged for the meeting. Pero no, meron na mga halupan. Teka muna. Sabi ko, better things to do than listen to you. Sabi nung si Governor Perez, sinabi ko na sa iyo, boss, kung daanin sa ganyang klaseng usapan ang kaibigan ko si Lito, he hates corruption in government. So, I was about to leave. Sabi niya, teka muna, hindi. Huwag na natin pag-usapan. Pero nakikiusap ako sa iyo as a friend. Tulungan mo na yung anak ko. Very bright yan, wonder boy. Sabi ko, I'm not even analyzing his capacity. But I'm saying yung franchise niya, ang hangad niyo, ibibenta niyo yan. I told her straight. Kaya kontra ko dyan. Marami na mga nagpo-provide ng solar energy and they were very, very disappointed at the action of Congress then. Mayor, you said GMA was convinced by Senator Loren Legarda. May natatandaan pa po ba kayo kung sino-sino yung humindi dito sa sinasabi nyo ni-reject nyo rin po? Wala akong alam eh. Alam ko, ako lang eh. Kaya nga, to save the day for the people, iginiit ko yung provision na hindi nila pwede ibenta yung prangkisa. Yung prangkisa. But would you know how Senator Loren Legarda was able to convince the former president? Ang kanyang appeal palagi, I am chairwoman of the Committee on Appropriation, Finance in the Senate. I can help you in your projects.
if you help me now approve the franchise. Anong tawag doon? Di ba lobbying yun? Now, I can understand that in a sense na tumutulong sa isang anak. Pero hindi pwede i-deny na hindi nangyari yung sinasabi ko. Then I will be ready to confront the issue with anyone. Talagang tinulungan niya si Leandro Levice, anak niya, na makuha yung prangkisa na hindi naman kailangan. Grabe itong akusasyon na ito, no? Talagang tinulungan niya ang kanyang anak na makuha ang prangkisa. Hindi lamang si Leandro Lebiste ang nadadrag dito ngayon, kung hindi si Senator Loren Legarda. Ano kayang masasabi ni Senator Loren Legarda sa mga binibitawan na salita ngayon na ito nitong si Lito Atienza? At again, kung talagang pinoprotektahan ni Leandro Lebiste ang kanyang reputasyon, I suggest sampahan niya na ngayon ng kaso itong si Lito Atienza. Kung hindi para sa bentahan lang. Mhm. Mayor, I believe you're pointing to conflict of interest in all of your statements. And Congressman Leviste just posted, I think 1 day ago sa social media page niya, na nag-step down na siya sa board of directors ng kumpanya. Just 1 day ago. Do you see any conflict of interest? Tapos na rin yung bentahan. Hindi niya kailangan ngayong pwesto sa loob ng kumpanya. Yung magkano yung presyo ng bentahan sa Koreano. Magkano ang binayad ng Meralco. Magkano ang kinita nila so far sa prangkisa ng korporasyong yun. Hindi na kailangan ng pwesto ni Leandro Leviste ngayon. Una, congressman na rin siya. Pangalawa, nagawa na nila yung gusto nila sa pamamagitan ng prangkisa. So, wala pong halaga yung pagre-resign ni Congressman from any corporation. Wala pong benepisyo at wala pong dapat pag-usapan doon. Mhm. Mayor, ang sabi po ng camp ni Congressman Leviste, hindi sila magbibigay ng pahayag kahit na no comment dahil ayaw raw nila patulad yung inyong naging pahayag. What can you say about that? Huwag niyang pagmukain na nagsisinungaling ako dahil dyan ako magagalit talaga. Yan. Sana mag-post si Lebiste. Sinungaling ka, Lito Atienza. Hindi totoo yung sinasabi mo, fake news ka. Katulad ng mga nagtatanggol sa kanyang mga DDS supporter. Kasi sabi ng mga DDS supporter, fake news, hindi binenta. Hindi totoo yung sinasabi ni Lito Atienza. O, diba? Sana magbanggaan tong dalawa na to. Nang malaman natin kung sino talaga ang totoo. Pero kung totoo tong sinasabi ni Lito Atienza, saludo ako sa inyo, sir. Sapagkat biruin ninyo, magkaibigan kayo ni Loren Legarda. Pero naninindigan kayo kung ano yung tama at dapat. Sabi niya nga, para sa bayan ang kanyang ginagawa. Sige, tingnan natin kung saan nahantong to, mga ton. Ngayon, sinasabi ko lang yung katotohanan, hindi ako nagbibintang. Pero pagka talaga naging open debate ito, pag-uusapan namin yung mga behind the scenes na nangyari. Kaya niya nakuha yung prangkisa. Mhm. Maraming salamat po, former Yan Siyempre, papanoorin din natin at reaksyonan natin tong isang interview naman kay Ronald Gustillo, national campaigner ng Digital Pinoys. Kasi ang nakalagay po dito sa titulo, hindi ko pa naman actually napapanood ang interview na ito, Leviste's failed renewable energy capacity hindered Philippine data center hub push. No? Hindi umano naging data center hub ang Pilipinas dahil sa nabigong renewable energy capacity ng kumpanya ni Batangas Representative Leandro Leviste. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Yung statement tukol nga doon sa parang dahil nga doon sa nangyari hindi tayo naging data center hub. Ano ba to, Ronald? Well, ano mo kasi isang tinitignan ng mga foreign investors na nag-i-invest sa pagtatayo ng mga data centers ay yung sufficiency ng kuryente dito sa isang bansa, ano. At ayun na nga, nakakalungkot dahil yung 12,000 megawatt sana na na-provide ng kumpanya ni Congressman Leviste, kung natupad sana yon, meron, kumbaga tayo sana ay nasa competitive footing na para mapansin ng mga investors na yan, no? Alam mo, recently, ang dami, meron talagang napakalaking
demand for data centers. At lalo dito sa ating bansa, bilang tayo ay isang growing na bansa na may growing digital economy, very logical na magtayo ng mga data centers dito. Unfortunately, dahil nga manipis yung supply ng kuryente sa ating bansa, At mahal. at mahal. Oo. Kaya hindi ho tayo nakonsidera. Yan ang hindi nakikita ng mga nagkikriticize ngayon sa action taken against Lebiste. Sabi nila, hindi naman pondo ng bayan ang ninakaw. Wala pong ghost project na mula sa pondo ng bayan. Walang direktang tinamaan. Pero meron kasing tinatawag na opportunity cost concept, na sa madaling paliwanag, kung naibigay sa iba na may kakayahan itong prangkisa ng solar na yan, baka napagaang ang pagbabayad po ng kuryente dito po sa Pilipinas, na maaaring maging dahilan ng pag-i-invest ng mga foreigner sa ating bansa. Hindi nila magawa dahil ang mahal-mahal ng kuryente naman kasi dito sa Pilipinas. Tapos tayo, hindi man tayo direktang tinamaan ni Leandro Lebiste, pero dahil sa mahal na pagbabayad po natin ng kuryente kada buwan, masakit po para sa atin yun. Para na rin po tayong hindi man nanakawan, pero napapahirapan talaga ng lubos. Biruin ninyo, magkano monthly expenses ninyo sa kuryente? Dito sa amin, nasa ranging from 16,000 to 19,000 pesos per month dito sa bahay. Kuryente po namin yun. Kaya ang bigat. Masakit talaga yan. Kung merong mababang at pagpipilian pong enerhiya, baka hindi po ganon yung ginagastos namin monthly. Sana nakakatipid tayo, di ba? Yun ang hindi nakikita ng mga Duterte supporter na sumusuporta dito kay Leandro Lebiste ngayon. Hindi po tayo kinokonsidera ng mga investors ng mga data bank. Kasi ano ba yung nakakapanghinayang? Ano sana yung, yun nga, paano sana, bukod dito, napakinabangan ng, yung talagang mamamayan, dito sana sa ipinangako ni Lebiste. So, ito, 12,000 megawatts yung hindi ma-deliver, Ang katumbas sana niyan ay nasa 100-200 na hyperscale data centers na tumatakbo yan at roughly around 50 to 100 megawatts. So, ang katumbas niyan sa bawat isang hyperscale data center ay $1 to $2 billion sana na foreign direct investment yan. Ibig sabihin, $1 to $2 billion sana tayo na papasok sa bawat data center na matatayo. Yun ang nawala sa ating opportunity. Masyadong technical yung pinag-uusapan nila. Hindi ko rin maarok. Pero simplehan na lang natin yung pagkakataon sana na maibigay ang prangkisa sa may kakayahan at makakapag-deliver ng serbisyo sa Pilipino. Yun po ang nawala dahil po nagkaroon ng prangkisa ito pong si Lebiste at hindi nagkaroon ng prangkisa yung tunay na mga kwalipikado. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa, sa ating gobyerno at sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga manonood po natin sa Facebook, maraming salamat. Pero katulad po nung nakikita ninyo sa ating screen, ang Facebook po ay ginagawa ko na lamang pong sharing ng ating mga video dito po sa YouTube. Mas matutulungan nyo po si Top 1 kung kayo po yung manonood sa ating mga YouTube channels. Pero maraming salamat pa rin po kung yan lang po talaga ang kaya nyong panooran, Facebook. Salamat pa rin po sa inyong suporta. Sa lahat ng mga sumusuporta kay Top 1, maraming salamat po. At shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.